Oh, galit na galit yung galit na galit yung mga dyan sa drug hole na yan ha. Tingnan natin itong balitang ito ni Mr. Suave. Yung balita ni Mr. Suave na daw nila yung sa drug hall. Dyan sa Batangas. Kinasuhan na, kasabwat at pinagmumulan ng droga. Inaalam. Putang ina niya. Inaalam pa lang pala. Ang yayabang na. Diyos ko po. Sige, pakinggan nga natin itong spokesperson Fajardo. No less than the President has stated earlier po na there are indication na galing po sa labas itong mga illegal drugs, but I hope you understand we really cannot give more details dahil nga po as we speak yung ating pong intel operatives are conducting investigation and possible follow-up operation po. Iba ang markings at packaging ng nasabat na shabu sa Tinan mo. Nakita nyo ba kinompute ko yan? Hindi ba alam nyo yung isang kabang bigas na 50 kilos? Isang buo lang yun na ganun. Pwede mong i-stack yun. Ito, mga naka-tupperware na ganyan. 2 tonelada. Yung 2 tonelada lumalabas 36 to 37 na sako ng bigas yun, yung ganung karami. Kapag dinibay-dibay mo to 50. Paano magkakasya yun doon sa sasakyan? Tapos mas mabigat pa yung karga ng sasakyan. Kaysa sa sasakyan, partida may makina na yun ha. Sabi ko kasi napakadami kasing irregularities talaga dito. Tsaka makikita mo naman yung demeanor yung police na nakahuli. At saka bakit isa lang yung nag-checkpoint? Ito ilabas natin saglit yung yung mga kumakalat sa Facebook. Wait lang. Natin. Ipakita lang natin yung mga kumakalat sa Facebook ha. Wait only. Wait lang. Ito, pakinggan na lang natin to, yung sa One News pala. Tingnan muna natin to, yung kay Abalos, yung sinasabi ni Abalos dito, okay. Ayan, i-play nga natin to. Sige. Kasi ang pinagmamayabang niya kanina is no blood spilled, no guns fired, no shots fired. How do we achieve this without basically resorting to more brutal tactics? We'll just do it the legal way, Sean and the G. That is what we need right now. So yun daw ginawa nila the legal way. So are you saying na yung pinakinagbangan mong Duterte ay hindi legal yung ginagawa niya? Hindi legal yung ginawa nila nung panahon niya? Ba't wala siyang kaso dito sa mga korte sa Pilipinas? Bakit sa ICC siya may kaso na alam naman natin pag nagkaso ka doon, political yun. Pero bakit kahit isang kaso, walang naisampa kay PRRD dito sa Pilipinas patungkol dyan sa kanyang drug operation? Faith in the government, faith in our institutions. Kaya nga kailangan tulong mga pulsito. Intelligence report is very important. And it's very effective right now. Bakit? Ayaw na lang namin magyabang pero itong resulta, bilyon-bilyon na nahuhuli ng mga pulis ngayon. Yun. And this is... Yun ang dapat isipin mo, Abalos. Bilyon-bilyon yung nahuhuli nyo. Gaano kadami yung hindi nyo nahuhuli? Imagine niyo may checkpoint dyan sa Alitagtag. Tuwing kailan lang may checkpoint dyan? Nung araw na yan? Nung nakamakalawa? Everyday ba nandiyan yan? Tsaka yan lang ba daanan sa Batangas? Napakaraming daan sa Batangas. So, ang pinupunto dito, hindi kayo nagyayabang, pero sinasabi nyo na nahuhuli nyo yung mga droga nang walang bloodshed. Nahuhuli nyo yung droga na walang bloodshed kasi wala naman kayong drug lord na nahuhuli.
Wala kayong nahuhuling drug lord, sir. Paano may bloodshed? Putay na walang baril yung ano. Yung nahuli nyo. Tsaka sagutin ninyo yung sinasabi ni Sasrogando Sasot na yung driver na yan ay kahinahinala. Hindi lang kahinahinala dahil sa drugs niya, but kahinahinala na siya po ay buong pamilya nila nagsilbi sa military sa Amerika. So this is an American citizen? O kasi syempre, ano ka sundalo ka dun eh. So hindi naman pwede maging sundalo ka nila ng dalawa yung pagkakakilanlan mo, di ba? So ano to? American citizen ba to? Dual citizen ba to? So paano ang isang successful na CrossFit coach naging driver ng UB Express? Tapos hindi kayo hindi kayo nagyayabang. Abalos, sagutin nyo yung mga sinabi ni Sasrogando Sasot o yung mga revelasyon niya. Bakit gano'n? Mas naunahan pa yata kayo ni Sasrogando Sasot na mag-research tungkol dyan sa suspect nyo eh. Kaya yabang nyo eh. Nagsasalita ka na hindi naman kami siya nagyayabang. Talagang huwag ka magyabang. Naunahan ka pa ni Sas. Nakapaglabas ka agad si Sas, biniblur nyo pa yung muka. Nakapaglabas ka agad si Sas ng pagkakakilanlan noong suspect ninyo, yung driver. Kayo ba, nagawa nyo na yan? Walay pa, nasa pagkikilo pa lang kayo, na-research na kaagad ni Sas yan. Just me, you. Apakayayabang nyo, nahuli nyo, ang dami. Hindi ba kayo nagtataka? 2 taon pa lang si BBM, ganyan nakalalaki yung mga shipment na pumapasok sa Pilipinas. Magtaka kayo, ibig sabihin, mas corrupt yung customs ngayon kesa nung panahon ni PRD. Sa history ng Pilipinas, ay ilang taon na Pilipinas, magdadalawang taon na. Sa history ng Pilipinas, ito, sa panahon ninyo, nakahuli ng 2 malalaking transaksyon ng droga. Oh, parehas na walang leader. Parehas na walang drug lord na nahuli. Oh, panahon nyo yun. Oh, proud ka pa na sa panahon nyo may toneto-niladang may toneto-niladang droga na nakakapasok sa Pilipinas. Buti sana kung nasabat nyo yan sa dagat. Hindi nasa Philippine soil na yan. So ibig sabihin, ganun karami yung pumapasok sa Pilipinas ngayong panahon nyo. Oh, so yun ang mali. Yun ang mali. Oo, yung ang dami-dami yung nakukuhang drugs sa panahon nyo. Samantalang nung panahon naman nung nakaraan, miyembro ka din nun. Di ba walang nahuhuling ganyang kalaking drugs kasi walang nag-a-attempt na magpasok dito ng droga. Yun ang punto ron. So the fact na may nag-a-attempt na magpasok ng droga dito at nasa loob na ng Pilipinas yan, ibig sabihin tarantado yung mga customs natin paano nakapasok yan. Ito yun eh. Ang ibig sabihin, maraming nakakapasok ngayon. Proud ka pa doon, Abalos? Proud ka na nakahuli kayo ng 2 toneladang drugs na walang drug lord? Saan ka makakita ng driver walang driver's license dadaan sa checkpoint? Tayo na, ako nga meron na akong driver's license, irehistro, kompleto ako ng papeles. Pag nakakita ako ng checkpoint, medyo kinakabahan ako eh. Kasi hindi mo alam kung mabait na checkpoint niyan, satanas na checkpoint. Kasi nga hindi na nire-respeto yung mga pulis ngayon, puros loko-loko yung iba eh. O so, sinong tanga na walang lisensya dadaan sa checkpoint? So kanina, Abalos, 2 tonelada nabawasan kagad. Pumunta lang kayo dyan, nabawasan na. Ibang klase ha. O sige, pakinggan natin yung pinagmamalaki ni Sir. Of course, on the side ng paghuhuli.
Ngayon, let's look at what's happening in our society right now. Oh. 70% of all those who are now incarcerated are drug-related. Isipin mo yun, mga nakakulong ngayon, 7 out of 10 drug-related. Oo, At paglabas ng kulungan niya, may nakukulong kasi noon eh. Nung panahon ni PRD, ang dami nakulong, ang dami din namatay. Sa panahon nyo, walang nakukulong. 2 tonelado, walang nakukulong. Isa lang, driver pa. Tayo na nagmayabang pa kayo. Dapat may pagmayabang yan na may pumapasok dito na malaking drugs. Buti sana kung nasa dagat pa yan, nasabat namin, papasok na ng Pilipinas, palakpakan natin. Pero yung nakapasok na dito, bagamat nahuli nyo, paano kung hindi nyo nahuli yan? O papaano kung sampung ano yan, van yan, na may daladalang 2 tonelada, so ano yun, 20 tons. O yung 2 tonelada na yung nakuha nyo, tas yung 8 tons nakalabas, paano yun? Saan mapupunta yun? Sa mga panga nyo? At saka ito pa ang nakakatawa dyan. Ano yung checkpoint na yan? Mag-isa lang yung pulis? Mag-isa lang siya? Biglang dumaan sa kanya, lisensya mo, wala, ops, anong laman yan? Oy, shabu yan. Naamoy ko, shabu yan. Ganun yun, yung istorya. Kasi yung pulis na nakahuli, putang ina, hindi siya makapagsalita. Yung artista na kinuha, kukuha lang kayo ng artista eh, hindi pa yung mamahalin. Masyado kayo nagtitipid, ang laki-laki nung nahuli nyo. Isa lang yun na-promote from kapitan to major. Major na yan, hindi marunong magpa-interview. Takin mo ha, kapitan na na-promote ng major. Hindi ka marunong magpa-interview? Hindi ka nasanay magpa-interview? Sa anong klase yan? Baka hindi niya alam yung sasabihin niya, kaya hindi siya makapagsalita. Eh, magsasalita, hindi nga makapagsalita, nagpapaliwanag kayo, di sana kayo na nagpa-press con. Sana kayo na nagpa-interview. At yung checkpoint na isa lang yung tao, isa lang na-promote. Okay lang sana kung isang team sila, 8. Na-promote sila lahat, okay yun. Pero isang tao lang yung na-promote. So, ibig sabihin, siya lang ang nakahon, nag-checkpoint siya mag-isa. Ano yun? Pinagtatawanan na kayo sa TikTok, sa totoo lang. Sabi nga ni Garski, alam nyo ba, na sabi ko nga sa inyo, ang dami-dami yung troll. Pag dito sa usapan na to, puta, yung troll nyo ng mga tanga na, mga bulag na, hindi pa alam kung paano kayo ipagtatanggol. Kasi ultimong sila, mukhang kumbinsido na joke time talaga to. Sabi daw, hindi sanay sa interview ang mga uniform personnel. Sa barilan lang daw sila sanay talaga. Tainang galing ha. Baka nga nakalimutan ng mga yan humawak ng baril eh. Oo, baka nga pagka nagkaaputukan, mauna pa magsitakbo yan eh. Di ba ulok mo, 69, isang tao lang sa check. Isa lang yung na-promote eh. Siya lang na-promote, siya lang yung ini-interview. So, ibig sabihin, mag-isa siya. Ano siya, si Lone Ranger? Siya na yung pumapara, siya pa nag-check nung ano, siya pa yung nag-check nung lisensya, siya pa nag-check nung item. Puta, ang laki-laki ng driver. Kung talagang shabu yung alam niya na dala niya shabu, di binugbog niya na yan. Tayo na eh. Kung ako siguro eh, may dala akong shabu, nakita ko isa lang yung nag-checkpoint. Tatakbuhan ko yan, puta, shabu yung dala ko eh. Taragis na buhay ito. Proud na proud sila dito sa ano nila, sa achievement nila na to. Takin mo ha, sinasabi niya is intelligence, surveillance. Hindi nyo sinurveillance to. It's kasi nga according dyan sa istorya, dumaan siya sa checkpoint, wala siyang lisensya. Anak ng tinapay naman talaga oh. According to the Bureau of Jail Management, close to 30% will go back to jail as repeat offenders. No? So, napakalaking problema yan dahil bumabalik sa kulungan. Malaking problema talaga. Ang dami na naman drugs.
Noong kasi kay PRD, nililibing niya na, shortcut na. O ilibing na natin yan, ibaon na natin. Noong panahon ni PRD, matapang kasi. Ngayon nga, kaya may mga repeat offenders dahil putya bukod sa ang dami ng items, putya yung mga preso, pinakakawalan pa. Ito si Abalos, oh. So anong solusyon dito? No? Aside Lumayas kayo dyan. Anong solusyon yun? Lumayas kayo. O, pabayaan nyo yung dating ginawa ni PRD, ituloy nyo. Para hindi na maging repeat offender yan. Kasi mga nakapikit na yan habang buhay. Papikitin nyo na ng habang buhay yung mga hinayupak na mga kriminal na yan. Tapos ang problema natin, kasimple-simple. kung panguhuli ng police, panguhuli ng PDEA, panguhuli ng NBI, let us also look at this problem of the repeat offenders. Kaya ang gagawin namin, hindi lamang kulungan. Ang solusyon dito, bawasan na po pagbalik ng kulungan. So, use other institutions. Mahuli natin si Abalos. Ang issue daw dito yung mga nakukulong. So bawasan daw natin yung mga ikinukulong. Kaya naman pala. Ulitin natin Ulitin natin sinabi ni Abalos. Pakinggan nyo. Government, like for example, we give them skills training 6 months before government, like for example, kaya ang gagawin namin, hindi lamang kulungan. Ang solusyon dito, bawasan po pagbalik ng kulungan. Ang solusyon, bawasan yung mga babalik sa kulungan. Bawasan daw yung mga babalik sa kulungan. Siyempre. Walang hiya talaga. Si Boying, ang daming pinalabas na preso nun Tsaka si Katapang. Tapos ito namang si Abalos. Oo, bawasan daw yung mga pumapasok sa kulungan. Paano mo babawasan? Kung nahuli mo nga, hindi mo ipasok sa kulungan. Huwag na ipasok yan. Para mabawasan yung mga nasa kulungan. Bayaan mo na ulit siya dyan. Kunin mo na lang yung shabu niya, tapos patakasin mo na. Nagsabi nun si Abalos nagsabi nun, bawasan daw yung mga pumapasok sa kulungan. Oo, inulit ko lang naman. And so we use other institutions of government, like for example, we give them skills training 6 months before they go out, education, and not only that, kung ikaw yung nakakulong, paglabas mo, baka wala kang matuluyan at wala kang trabaho, babalikin. So nakipagpirmahan with the Department of Labor sa TUPAD program, and those who will serve their sentence, Inan yan? Sa mga preso, meron kayong trabaho na nai-offer? Doon sa mga normal na mga tao na mga law-abiding na walang mga trabaho, wala kayong mabigay? Lason na pa nga ako Mantakin mo wala kayong trabaho, lumaya kayo. Makikipag-usap tayo sa dole, bibigyan kayo ng trabaho. Kaya na yun, 20 pesos na kilo ng bigas, ganyan din So, sa mga preso, may nakahanda kayong trabaho. Ang dami kaya ngayon, walang trabaho. Yung mga nasa squatter. Ang dami mga walang trabaho. Ba't hindi yun nabigyan yung trabaho? Mga law-abiding citizen yun. Yung mga kriminal yun, pabibigyan yun ng trabaho. Abay, magaling. Mahusay, Abalos. Ibang klase, Abalos. magkakaroon lahat ng trabaho for 1 year. Magkakaroon lahat ng trabaho for 1 year, preso. Ang bait nyo kasi sa preso pakabait nyo sa preso. Tinanggal nyo muna si Bantag. Doon sa... Siguro papunta Bilibid to. Tinanggal nyo si Bantag sa Bilibid. Tapos sabi nila may droga na sa Bilibid. Tapos sinabi, alam nyo sa totoo lang, Benhar Abalos, sa totoo lang kung talagang seryoso kayo sa war on drugs na yan, kung talagang seryoso kayo ayain mo yung kaibigan mo, pa-drug test kayo. Lead by example. Kami muna, papadrug test kami. Ayan, negative. Ngayon, pwede na siguro kami mag-war on drugs. Ang hirap na nagwa-war on drugs kayo, tapos binabalita ng mga vloggers na mga ngiwi, bangag kayo. Hindi ba? Bakit? Pa-drug test kayo, patunayan nyo sa tao na dapat kayong pagkatiwalaan because again, yung opisina ng presidente ay public trust. Dapat umiikot sa public trust kung talagang gusto nyo pagkatiwalaan kayo ng tao, ikaw. At saka isama mo na si Boying.
O magpa-drug test kayo. Tas kung negative, putya, suportahan natin lahat ng mga anti-drug campaign ninyo. Ang hirap eh. Ang hirap na sinasabi nyo na hahabulin natin yung mga nagdodroga at saka magtitinda ng droga. Tapos puta, nandun yung mga pangalan sa PIDEA. Tapos puta, nire-request ng mga tao mag-drug test, hindi ginagawa. O diba, paano yun? Kumbaga, nasa ng moral ascendancy. And marami pang ibang interventions, hindi ko lang masasabi ngayon. Do you think, can we get President Marcos to publicly order the National Police to officially end the deadly anti-drug campaign? Because what Human Rights Watch is saying, for instance, is that the killings have continued under President Marcos. To a lesser degree, yes, but they have continued. Meron na ingayan. Maingay naman itong bakulaw na to, sabi niya. Sige. Naniniwala ka dito? Troll, naniniwala ka dito sa nahuli na ng drugs? 2 tonelada daw yan Isang araw pa lang na may lumipas na nabawasan na kagad naniniwala ka dyan? Hindi ka naniniwala? Kaya mantakin mo yan. Mantakin mo yan. Mga loyalista na kayo, hindi pa kayo mapaniwala na ito. So, Chaya, tas naiingayan kayo sa akin. Ayaw nyo na akong marinig. Kung ayaw nyo na akong marinig, gumawa kayo ng tama. Sabihan mo yung mga idol mo, gumawa na kayo ng tama, kawawa na kayo sa mga banateros. O gumawa na kayo ng matama para hindi na kayo hindi na kayo pinapansin ng mga banateros. Ganyan. Magalit kayo, maingay. Walang iyaw. Sige, diretso. Boring kasi yung mga pinapanooran nyo. Oo, yung mga nagdadamit babae, nagme-makeup pa, nagbabakla-baklaan. Tangina, ano matututunan nyo dyan? Yung mga walang betlog yan. Ang mga binabanatan, mga kapwa nila vlogger. Hindi nila banatan yung mga topic ngayon. Sige. Diretso. Huwag natin pansinin yung mga tanga. Wala na. May time sila kanina pero hindi naman sila nag-step up. Sige, sayang lang yung boses natin dyan. So can we have the President, for instance, publicly declare an end to it? As what the President said, under the Marcos administration, there will be no killings. No killings, So, walang mamamatay kahit isa? Dapat, magandang term na ginamit mo, minimal to none. 0 killings, no killings. Tangina, ano kayo, Diyos? Negative na kaagad dyan. Negative na kaagad. Kay Basti pa lang, may namatay na 28 So, nasa na yung 0 mo? Nga. Ito si Abalos. Abogado pa naman din. Unless, of course, this is a legal case of self-defense. That's the only time. But definitely, this is the drug war will be in accordance with the oath that we have undertaken in accordance with the Constitution. Maganda naman yung sinabi niya. Kasi I'm sure sila PRD, ganoon din naman, accordance to the Constitution, accordance dun sa oath na kanilang sinumpaan. I'm sure the Duterte government or administration, ganyan din naman. Hindi naman sinabi na patayin nyo lahat. Suspect pa lang, patayin nyo na. Pero sinasabi niya nun, papatayin ko kayo. Ang tanong, may napatay na ba si PRD? Katulad na sinabi ni Basti, sabi ko, ako papatay. Wala pa man ako napapatay, yung mga pulis meron na. Di sila ireklamo nyo. But anyways, Secretary Abalos, maganda naman yan, yung inyong mga pangarap. Pero ito, ang masasabi ni Ka Eric Celis diyan sa inyong war on drugs.
Tonight's performance will start momentarily.